Kung ano ang inilakas ng Team USA sa 5-on-5 basketball ay siya namang kinahina nitong Team USA sa 3-on-3. Ang rason ay merong kakaiba at mahigpit na eligibility rules ang FIBA pagdating dito sa 3-on-3 basketball. Ang women's team ay tinalo 17-15 ng Australia, sumunod ng Azerbaijan 20-17 at sa Germany 17-13, habang ang men's 3-on-3 team naman ay tinalo ng Lithuania 20-18, Poland 19-17 at Serbia 22-14. Hindi pa naman sila tanggal dahil 7 laro ang lalaroin ng bawat koponan. Ang women's team ay binubuo ng 2 lamang na WNBA players. Sina Derrick Hamby ng Los Angeles Sparks at Ryan Howard ng Atlanta Dream. Ang isa ay si Hailey Van Lith at si Burdick na nasa college pa. Ang men's team naman ay binubuo ni Jimmer Fredette ng NBA veteran na huling naglaro sa NBA ng 2019, si Dylan Travis, Canyon Barry at Kareem Maddox. Napawang mga hindi nyo masyadong naririnig ang mga pangalan, napakarami mga magaling na NBA players. Habang itinuturing na powerhouse ang USA pagdating sa 5-on-5 basketball, ibang usapan naman ang Olympic 3-on-3 basketball. Mas fast-paced pa sa 5-on-5 ang FIBA 3-on-3 at walang 3-point shot dito. 2 points sa loob ng 3-point area at 2-point shot lamang ang pinakamalayo. Isa pa, hindi ito nilalaro ng full court, half court lamang. At hindi gaya ng FIBA 5-on-5, ang shot clock dito ay 12 seconds lang at paunahan lamang na maka 21 points. At para sa mga kababaihan, kahit na magkasing laki lamang ang WNBA ball, ang bigat nito ay kasing bigat ng NBA ball, kaya kinakailangan din gamayin ng matagal-tagal. Pero ito ang nagpapahirap sa Team USA pagdating sa 3-on-3 eligibility. Ayon sa FIBA rules, ang 4 na player squad ay kinakailangan merong at least 2 player doon na ang rango ay nasa top 10 sa kanilang bansa at yung 2 ay nasa top 50 minimum number ng ranking points. Ang 3-on-3 sanction events ay nagsimula ngayong taon na ito noong Marso, kainitan ng NBA season at Olympic qualifying tournaments. Kaya mahihirapang pumasok ang mga professional players dahil syempre merong mga trabaho mga ito. Hindi kagaya sa 5-on-5 na kung saan kahit na sino sa mga bansa ay pwedeng maglaro, kahit na first-timer lang at kahit na sino professional man o amateur o collegiate ranks ay pwede agad maglaro o maisama sa lineup. Kinakailangan din i-promote ng Amerika itong 3-on-3 sa marami nilang mga players. Dahil kung hindi magbabago ang eligibility rules ng FIBA ay mahihirapan silang maging kasing competitive palagi gaya ng 5-on-5 men's at women's teams. At gaya ng binanggit natin kanina, mabilisan itong larong 3-on-3 at kung hindi magkaka-interes ang mahuhusay na players ng Amerika ay malamang na lagi silang talunin ng ibang mga bansa.